GMA7 star at Sparkle talent na si Faith Da Silva ay ang anak na dalaga ni Dennis Da Silva na nakakulong pa rin. Si Dennis ang ex ni Rufa Gutierrez noong dekada 90s. Kasalukuyang gumaganap si Faith bilang Flamara, isa sa mga bagong sangegre ng bagong Encantadia spin-off. Napabalita noon na may something sina Faith at Albert Martinez nung gawin nila ang drama series na Las Hermanas, pero dininay ito ni Faith at naging close lang daw sila. Natukso din sila ni Buboy Villar noon nang magkasama sila sa All Out Sundays, pero tropa lang daw sila. Kaya marami ang nagulat sa chika di umano na may manliligaw na British Indian AFAM ang actress. Big shot daw ito at hindi nagpapautang ng puhunan kundi isang corporate credit analyst ng Jefferies Investment Bank sa London. Walang iba kundi si Farhad Malou na pumasyal pa sa Pinas at ipinakilala pa sila personally ni Sam YG na kaibigan ng banker. Lumalabas naman sila bilang friends at nang malaman ito ni Buboy at tinukso nito si Faith na magiging katawa-tawa ang pangalan niya kapag nakasal ito kay Farhad gamit ang apelyido nito, lalo na kung paulit-ulit na bibigkasin #Mrs. Faith Malou, Faith Malou, Pet Malou, Pet Malou, Pet #joke lang. Nasaan na nga ba si Shai Carlos, ang dating Viva star? Nakapanabayan ni Nadine Lustre kung saan parehas pa silang member dati ng Viva Pop Girls. Well, ang huli niyang ginawa na movie ay noong 2018 pa sa pelikulang Para sa Broken Hearted. Sa TV naman ay napanood pa siya sa Bagani bilang Alon noong 2018. Matapos yun ay nawala na siya sa limelight lalo na noong mag-pandemic. Ayon sa balita ay nasa Amerika na di umano ito at masaya sa pribadong buhay. Pero alam nyo bang may chikang niligawan daw ito ng veteranong komedyante na si Long Mejia noong 2016 sa set ng Tasha Fantasia kung saan ay lalabas dapat na guest ito pero di natuloy. Na-awkward nga daw si Shai sa pagbibiro ni Long na humihirit ng panliligaw. Nagmabalitaan ito ng BFF niyang si Nadine Lustre. Nagtawanan na lang sila nang mapag-uusapan nila ang attempt ni Long na pormahan ang dalaga. Bukod daw kasi sa age gap nila na parang magtatay na, magiging redundant din ang pangalan niya. Sakaling ang magkatuluyan sila ni Long at gagamitin ng aktres ang apelyido nito. #Mrs. Shai Mejia. #joke lang. Nasa limelight ulit ang mambabatas na si Janet Garin dahil araw-araw natin siyang napapanood sa ongoing flood control project Anomalies at iba pang mga sessions sa mababang kapulungan na tumalakay sa iba't ibang usapin sa kamara. Pero may chikang lumitaw na di umano ay naimbierna ito sa isang sexy actress ng Viva Max. Ang tinutukoy ng mga marites ay si Jaja Zobel na nakilala sa mga mapupusok na pelikula ng Viva Max na Isolated, Elevator Lady at Bangkera na pare-parehong ipinalabas nitong 2025. Si Janet ay may bahay ng pinuno ng bayan ng Miagao sa Iloilo na si Richard Garin. Di umano ay kinuhang performer si Zasha Zobel sa Foundation Day ng Miagao at matapos daw ang event ay naging close si Richard at ang Viva Max hot babe. Pero agad pinabulaanan ni Zasha ang chismis dahil nakakahiya daw sa mag-asawa na naging mabait sa kanya noong nag-show siya sa Iloilo. Idinaan na lang ng aktres sa biro na malabong mangyari na maging sila ni Richard dahil bukod sa agwat ng edad nila at kahit pa maging available ito o mabiyudo o ma-annulled ang marriage nito sa misis, ayaw niyang maging mahalay ang pangalan niya sakaling makasal siya dito gamit ang apelyido ng Mr. ni Janet. #Mrs. Zasha Garin, #joke lang. Kaka-concert lang ni Mariah Carey kahapon, October 14 sa Mall of Asia Arena. At siyempre nagkagulo na naman ang mga Pinoy fans niya gaya ng dati. Mahal na mahal ng Filipino si Mariah, lalo ang mga Christmas songs nito at mga hugot songs para sa mga sawi sa pag-ibig gaya ng My All at Without You. Bumalik na nga sa Manila ang Songbird Supreme matapos itong bumisita noong 2018. Kasama kasi ang Pilipinas sa Asia leg ng World Tour ng The Celebration of Mimi. Dahil paboritong audience ni Mariah ang Pinoys. Pero may chikang nakarating sa amin na di umano ay may isang Pinoy itong tagahanga at palaging nanonood ng concert ng Billboard Superstar kahit saan mang dako ng mundo ito mag-perform. Naging kaibigan nga raw ito ni Mariah at nakagaanan ng loob kaya nakakachat pa niya ito. Walang iba kundi ang IT doctorate na si Dr. Alfio o Alfie Regla na dating professor sa TIP at isang renowned consultant, lecturer, researcher at writer. Noong unang araw ay nanliligaw pa si Alfie kay Mariah pero may partner na noon ang singer diva kaya naging magkaibigan na lamang sila.
At isa pa ay pinayuhan daw dati si Mariah ng kanyang private nurse na Pinay na magiging katawa-tawa ang magiging pangalan niya pag naging Mrs. siya ni Alfie at kung gagamitin ang apelido nito. Hashtag Mrs. Mariah Carey Regla. Hashtag joke lang. Kamusta na si Charlie Dizon matapos maikasal kay Carlo Aquino? Well, busy naman siya sa kanyang upcoming TV shows na What Lies Beneath at The Bagman matapos ang appearance niya sa teleserye ni Ann Curtis na It's Okay to Not Be Okay, kung saan ay nakasama din niya ang asawa. Alam niyo bang ang totoong pangalan niya ay April Rose Dizon Matienzo at tinatawag siyang April ng mga kaanak at closest sa kanya. Ang chika ng mga marites matapos silang ma-develop ni Carlo sa set ng movie na Third World Romance noong 2023. Nagkaroon di umano ng afam na manliligaw si Charlie. Matapos ipalabas ang pelikula nilang dalawa sa Berlin Film Festival, kung saan ay ipinakilala siya ng festival director sa friend nitong si Hans Boy, isang managing director ng industrial equipment manufacturer at distributor ng pipelines, pumps at iba pang heavy machinery worldwide. Nabalitaan nga raw ni Carlo na lumalabas si Charlie kasama ang mga organizers at nakabakod daw sa aktres si Hans, kaya pagbalik nila ng Manila ay agad nang niyaya ni Carlo si Charlie para magpakasal upang di na makaporma ang German. Natatawa na lang si Charlie sa issue kasi di pa naman talaga nanliligaw si Hans, masyado lang daw itong mabait sa kanila at inikot lang sila sa Berlin para pasyalan ang mga tourist spot. Isa pa, ay malabo din daw na sagutin niya ito sakaling manligaw at magseryoso dahil nakakatuwa ang magiging pangalan niya sakaling maging Mrs. siya ng German at gamitin ang apelyido nito. Hashtag Mrs. April Boy. Hashtag joke lang. Bumalik na nga ang volleyball star na si Maddie Madayag mula sa Japan kung saan siya naging import ng SV League sa team na Kurobe Aquaferries. Ang dating middle blocker ng Ateneo ay naglalaro ngayon sa Chocomucho at muling nagpapakitang gilas. Miyembro din siya ng Philippine Women's Team na Alas Pilipinas. May chika di umano na may sighting na laging nanonood ang isang general sa PNP kapag may laro ang Chocomucho. Ang tinutukoy ng mga marites ay si Police Brigadier General Joseph Ligan na isang Regional Director ng PRO6. Siya ay dating District Director ng Northern Police District, NPD. Natawa na lang ang general ng tanungin tungkol dito dahil mahilig lang talaga siya manood ng PVL. Si Maddie naman ay itinanggi ang chismis dahil bukod sa age gap nila ni General Ligan at pagiging ideal family man nito, malabong magkatotoo ang issue. Kahit pa daw maging single ito o byudo ay imposibleng magkatuluyan sila. Ayaw daw ni Maddie na magiging katatawanan ng pangalan niya sakaling maging Mrs. siya ng general gamit ang apelyido nito. Hashtag Mrs. Maddie Ligan. Hashtag joke lang. Katapos lang fashion drama movie ng Hollywood superstar na si Angelina Jolie at kasalukuyang niyang ginagawa ang Anxious People at ang horror movie na Mode vs. Mode at ang action film na The Initiative. Nagpakabisi na lang si Angie sa paggawa ng movies matapos mag-end ang Water Brangelina team nila ni Brad Pitt noong 2019. Kung masaya na ang ex-husband niyang si Brad sa piling ng new GF nitong si Ines de Ramon na isang jewelry designer, nag-focus na lang si Angelina sa pagpapalaki ng mga anak nila at mga movie projects. Pero ano itong balita na pinormahan di umano si Angie ng director at film producer na si Guy Norman B, nakilala sa kanyang mga pelikula na Deep Impact, 1998, at Ghosts of Mars, 2001. Nagkamabutihan nga daw ang dalawa at may sightings sa kanila in public at kumalat ang hashtag na Jollibee. Nabalitaan ito ng owner ng pinakamalaking fast food at resto sa Pinas, ang Jollibee Corp, at agad na kinuntak ang dalawa para sana maging endorser ng food chain. Ang kaso bago pa man na-finalized ang negotiation at kontrata, napabalitang naghiwalay ang dalawa, kaya ganun na lang ang pagkadismaya ni Tony Tan Cakchong dahil napakalaking advertisement sana ang ikinakasa nila worldwide with Hollywood PressCon. May hashtag at tagline na nga silang nakaredy na ang Jollibee, partner sa sarap, bida sa mundo, hashtag joke lang.